Minsan, ang kabutihan ay sinusubok sa mga pagkakataong walang nakakakita. Isang simpleng waitress ang araw-araw na nagbibigay ng pagkain sa isang pulubi sa wheelchair. Hindi niya alam ang taong tinutulungan niya ay isang bilyonaryo na nakatago sa likod ng maruming dami. Hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat. Mainit ang araw noon sa Maynila. Ang mamangasi, ang mga tao sa kalye ay nagmamadaling makapasok sa kani-kanilang trabaho habang si Elaine, isang dalagang white sa isang maliit na karenderya, ay abala sa pagliligpit ng mga mesa matapos ang tanghalian. Sa labas ng kanilang karenderya, palaging may isang lalaking nakaupo sa wheelchair. Marumi, payat, at palaging kahimik si Mang Ador. Halos lahat ng dumadaan ay iniiwasan siya. Tinataboy pa nga ng ilang tambay. Pero para kay Elaine, isa lang siyang matandang nangangailangan ng kulong. "Manong, kumain po muna kayo," sabi ni Elaine, isang hapon habang iniaabot ang isang mangkok ng mainit na tinola. Napatitig si Mang Ador. Halatang nagugulat sa kabaitan ng dalaga. "Salamat, iha!" Mahina niyang sagot bago niya sinimulang higupin ang sabaw na parang iyon ang una niyang pagkain sa maraming araw. Araw-araw ang naging routine ni Elaing. Kapag may sobrang pagkain, agad niyang inilalagay ito sa maliit na plastic container at ibinibigay kay Mang Ador. Minsan, tinatanggihan ng manager niya si Aling Bebang na kilalang matipid at masungi. "Elaine, hindi tayo charitable institusyon. Bayad ang lahat ng pagkain dito, singhal nito." Ngunit palaging sagot ni Elaine, "Ayos lang po, ako na po magbabayad." Sa kabila ng pagod sa araw-araw na trabaho, paglilinis ng mesa, pagkuhaan ng order, pagngiti sa mga customer, nakakahanap si Ella ng kakaibang saya sa pagtulong sa matanda. Hindi niya alam kung bakit pero may kung anong awa sa puso niya. Uwing nakikita niya si Mang Ador. "Parang katay ko po siya," bulong niya minsan sa sarili. Isang araw, habang umuulan, nakita niyang nakauko pa rin si Mang Ador sa labas, nanginginig sa lamig. Agad niyang tinakbo ito. Bitbit ang lumang payong. "Manong, dito po muna kayo sa loob," sabi niya habang tinutula ang wheelchair papasok sa lilim. Tumingala si Mang Ador at sa mga mata niya may bakas ng luha. "Hindi mo alam, Hiya. Matagal ko nang hindi naranasan. To. Yung may taong nag-aalala sa akin," ngumiti si Elaine. "Basta po, hanggat nanito ako, may kakainin po kayo." At mula noon, araw-araw na niyang inaabangan si Mang Ador. Hindi lang basta pagkain ang binibigay niya, kundi panahon at pakikinig. Minsan, kinukwento ni Elaine ang mga pangarap niya. Makapagtayo ng sarili niyang kainan balang araw para mayahon sa hirap ang pamilya niya sa probinsya. Tahimik lang si Mang Ador sa tuwing ikinukwento iyon ng dalaga pero sa loob niya may ngiting hindi maipaliwanag. Ang muyang kabutihan ng batang ito ay parang sinag ng araw sa maulap niyang mundo. Ngunit sa likod ng simpleng anyo ni Mang Ador, may lihim siyang kinatago. Isang katotohanang hindi alam ng kahit sino. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unti siyang nagiging malapit kay Elaine hanggang sa dumating ang araw ng malaking revelasyon. Mabilis ang paglipas ng mga araw para kay Elaine. Tila naging bahagi na ng kanyang buhay si Mang Ador. Kapag wala ito sa labas ng kinderya, parang may kulang sa araw niya. Ang simpleng mangiti ng matanda, ang mahina nitong "Salamat, iha," ay naging inspirasyon niya para magpatuloy sa trabaho kahit pagod na. Isang hapon habang nililinis niya ang mesa, napansin niya na tila matamlay si Mang Ador. Hindi gaya ng dati na kahit papaano ay nakangiti ito. Lumapis siya agad, dala ang kanin, pritong isda at sabaw. "Manong, ito po, mainiinit pa." Ngunit imbes na tanggapin, tumingin lang si Mang Ador sa kanya. "Elaine, may kailangan akong sabihin sao." Napakunot na siya. "Ano po yun, Manong?" "Hindi ako palaging ganito. Hindi ako pulubi nun." Natigilan si Elaine.
Sa loob-loob niya, iniisip niyang baka deliryo lang iyon ng isang matanda. Pero sa tono ng boses ni Mang Ador, ramdam niyang totoo ito. Anong ibig niyong sabihin? Tanong niya. Ngumiti si Mang Ador mapay. May panahon. Anak ako ang may-ari ng isang malaking kumpanya dito sa Maynila. Pero nang mamatay ang asawa ko. Sinamantala ng mga kamag-anak ko ang kalungkutan ko. Niloko nila ako. Pinapirma ng mga dokumentong ko na intindihan. At tinanggal ako sa sariling negosyo ko. Isang araw, nagising na lang ako na wala na akong bahay. Wala na akong pera. Naiwan lang sa akin itong lumang wheelchair at isang bag ng mga damit. Natahimik si Elaine. Hindi niya akalain na ang matandang tinutulungan niya araw-araw ay dating mayaman pala. Grabe naman po. At ngayon, dito na lang kayo sa kalye. Tumango si Mang Ador. Pero alam mo, kahit ganito, mas natutunan kong pahalagahan ang mga totoong tao. Yung mga pulad mo, Elaine, hindi mo ako tinulungan dahil may makukuha ka. Tinulungan mo ako dahil mabuti ang puso mo. Naluha si Ella. Manong, kahit sino po siguro, putulungan kayo, umiling ang matanda. Hindi lahat iha. Karamihan sa kanila dumadaan lang. Pero ikaw tumigil ka. Kinabukasan, maagang pumasok si Elaine sa trabaho. Pagdating niya, may bagong customer, isang lalaki na nakaitim na suit, halatang mayaman at kasama ang 2 gwardiya. Lumapit ito kay Aling Bebang. Magandang umaga. Pwede po bang makausap si Elaine? Nagulat ang lahat. Sino kaya ang taong naghahanat sa kanya? Lumapit si Elaine. Nag-alang. Ako po si Elaine, sir. May tutulong po ako. Ngumiti ang lalaki. Ako si Mr. Givier, personal assistant ni Mr. Ador del Rosario. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elaine. Ha? Si Mang Ador. Siya po mismo. Gusto po kayong makita ni Emar del Rosario ngayon kung maari. Sumakay si Elaine sa kotse nila. Halatang kinakabahan. Sa isip niya, baka may masamang nangyari kay Mang Ador. Pero pagdating nila sa isang malawak na gate sa Forbest Park, halos hindi siya makapaniwala ang mansyon na iyon ay parang sa teleserye lang niya nakikita malalawak na hardin, puting marble at mga mamahaling sasakyan sa garahe. Pagpasok niya, sinalubong siya ng matamis na ngiti ni Mang Ador. Ngunit ngayon, naka-Amerika na ito. Maayos ang buhok at nakaupo pa rin sa wheelchair. Halos hindi niya makilala. Elaine bungad ng matanda. Magsalamat at dumating ka. Manong Ador kayo po ba talaga yan? Tumawa si Mang Ador. Ako nga ito, Ana. Pasensya na kung itinago ko sao ang totoo kong pagkatao. Gusto ko lang malaman kung may tao pa ring tutulong sa akin ng walang hinihing kapalit. Napangiti si Elaine kahit gulat na gulat. Hindi ko naman po alam pero natutuwa ako at maayos na po kayo. Lumapit ang matanda. Inabot ang kamay niya. Elaine, gusto kong tuparin ang pangarap mo. Ha? Yung pangarap mong magtayo ng sarili mong karinderya. Gusto kong ako ang unang mag-invest sa negosyo mo. Simula ngayon, magkasosyo na tayo. Hindi makapaniwala si Elaine. Manong, hindi po ako sanay sa ganun. Wala po akong alam sa negosyo. Ngumiti si Mang Ador. Kaya nga tutulungan kita. Tuturuan kita ng lahat ng alam ko. Ang kabaitan mo ang puhunan mo. Ako na bahala sa kapital. Hindi napigilan ni Elaine ang pagluha. Ang dating simpleng waitress, biglang nagkaroon ng pagkakataon na matupad ang matagal na niyang pangarap. Dahil lang sa kabutihan na ibinahagi niya noon, lumipas ang ilang buwan. Sa tulong ni Mang Ador, nakapagtayo si Ella ng isang maliit, ngunit maayos na kainan malapit sa universidad. Pinangalanan nila itong tinola ni Lolas bilang alaala sa unang pagkaing ibinigay ni Elaine kay Mang Ador noon. Araw-araw dagsa ang mga estudyante at empleyado sa kainan nila hindi lang dahil masarap ang pagkain, kundi dahil kilala ito sa pagiging abot kaya at may puso. May nakapaskil pa sa Peder. Hindi nasusukat ang yaman sa dami ng pera
kundi sa kabutihang kayang ibigay. Isang gabi pagkatapos ng closing, nagwentuhan sila ni Mang Ador. Elaine, sabi ng matanda, malaki na ang kinagbago ng buhay mo, pero sana hindi ka magbabago. Hindi po, Manong. Sagot niya, kung hindi po dahil sa inyo, baka hanggang ngayon tres pa rin ako, ngumiti si Mang Ador. Hindi mo kailangang magkasalamat sa akin. Ako ang dapat magkasalamat sa'yo. Dahil sa'yo, naalala ko kung ano palaga ang halaga ng kabutihan. Hindi pera ang nakapagbigay sa akin ng panibagong buhay. Ikaw, ahimik silang nagkatinginan. Minsan may mga sandali sa buhay na kahit walang sinasabing, salamat. Sapat na ang mga mata para iparating ang lahat. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Isang araw habang nasa kayenderya si Elaine, may dumating na grupo ng mga lalaki na pila pamilyar kay Mang Ador. Sir, nagbabalik na po ang mga kamag-anak nyo. Sabi ng isa, gusto raw makipag-areglo sa inyo. Tiningnan ni Mang Ador si Elaine. Hindi ko alam kung handa na akong harapin sila, ngunit tinapik siya ni Elaine sa balika. Harapin niyo po sila, Manong. Hindi para gumanti, kundi para ipakita sa kanila na mas mayaman kayo ngayon hindi sa pera, kundi sa puso. Paghaharap ni Mang Ador sa mga kamag-anak niyang dati nang loko sa kanya. Nakita nila ang pagbabago. Ang dating maruming pulubi, ngayoy dignified businessman na ulit. Ngunit mas payapa ang mukha. Hindi niya pinagalitan ang mga ito. Bagkus ay sinabi lamang, hindi ko kayo kailangan parusahan. Tinatawad ko na kayo, pero sana matutunan niyo rin ang halaga ng kabutihan. Napayo ko ang mga kamag-anak niya, halos maiya. Doon nila napagtanto kung gaano nila nasayang ang tiwala ng isang mabuting tao. Lumipas ang ilang taon. Si Elaine, na ngayon ang may-ari ng 3 branches ng tinola ni Lolas. Sa bawat branch, may libreng pagkain araw-araw para sa mga mahihirap. At sa bawat mangkok ng tinola, nakatatak ang maliit na karatulang may pangalan ni Mang Ador del Rosario bilang pagupay sa taong nagturo sa kanya ng kahalagahan ng kabutihan. Isang hapon, habang nakaupo sa labas ng karenderya, pinagmamasdan ni Elaine ang mga batang namimigay ng pagkain sa mga pulubi. Napatitig siya sa langi. Manong, kung nasaan man kayo ngayon, sana masaya kayo. Tinupad ko po ang pangako ko. Tutulong ako sa ibagaya ng pagtulong ninyo sa akin. At sa bawat haplos ng malamig na hangin, tila naririnig niya ang pamilyar na boses ni Mang Ador. Salamat, Iha. Ipinagkatuloy mo ang kabutihan. Nangilid ang luha ni Elaine, pero masaya siya dahil alam niyang sa mundong puno ng kasakiman, may mga kabutihan pa ring hindi nabubura. Mga kabutihang ipinapasa, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Sa dulo, natutunan niya na minsan, ang pinakamalaking gantimpala ay hindi kayamanan, kundi ang pusong maunong magmahal at tumulong kahit walang kapalit. Mabilis ang takbo ng panahon. Halos 2 taon na mula nang magbago ang buhay ni Elaine. Ang dating white rest na nag-aabot lang ng pagkain sa isang pulubi ngayon ay isa ng respetadong negosyante. Pero sa kabila ng tagumpay, hindi niya nakakalimutan kung saan siya nagsimula sa maliit na karenderyang puno ng pawis, pagod at pangara. Isang gabi habang nakaupo siya sa opisina ng bagong branch nila sa Quezon City, biglang pumasok si Lara, isa sa mga staff. Ma'am Elaine, may lalaking naghahanap po sa inyo. Sabi niya, matagal na raw kayong nagkikita. Nagtaka si Elaine. Anong pangalan? Sabi po niya, si Thomas daw kamag-anak ni Mang Ador. Agad tumigil sa ginagawa si Elaine. Sa loob ng ilang buwan, bihira na niyang makita si Mang Ador. Nabalitaan niyang bumalik ito sa ibang bansa para ayusin ang ilang negosyo. Ngunit ngayong biglang may kamag-anak na lumitaw, hindi niya mapigilang kabahan. Paglabas niya, nakita niya ang isang lalaking nasa 4 na puwes. Maayos man amit, pero halatang may pag-aalala sa mukha. Ika si Elaine, tanong ng lalaki. Opo, kayo po si ako, si Thomas del Rosario.
pamangkin ni Tito, Ador. Medyo sumeryoso ang mukha ni Elaine. Ano pong maipaglilingkod ko? Napabuntong hininga si Thomas. Kailangan ko po kayong kausapin. Tungkol kay Tito sa isang tahimik na coffee shop. Doon nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Elaine? Panimula ni Thomas. Alam kong malaki ang utang na loob ni Tito sa'yo. Lagi kaniyang binabanggit sa amin tuwing makakausap namin siya. Ikaw at ikaw lang ang kinukwento niya. Ngumiti si Elaine halatang naiya. Mabait po kasi siya, parang tatay na po sa akin. Tumango si Thomas. Ngunit may mabigat na espron. Pero may isang bagay na kailangan mong malaman. Si Tito may sakit. Napatigil si Elaine. Anong sakit po? Cancer. Stage 4. Matagal na pala niyang alam pero tinago niya sa amin, sabi niya. Ayokong makita nila akong mahina. Gusto kong maalala ko bilang taong matatag. Naramdaman ni Elaine ang bigat sa dibdib. Parang biglang bumagal ang oras. Nasaan siya ngayon? Nasa probinsya sa Tagaytay. Gusto kanyang makita? Sabi niya, bago siya tuluyang magpahinga. Gusto niyang makasama ang taong nagpaalala sa kanya kung ano ang kabutihan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Elaine. Kinabukasan, bumiyahe siya papuntang Tagaytay. Habang papalapit sa bahay na matatagpuan sa gitna ng taniman ng kape, tila bumabalik lahat ng alaala niya. Ang unang araw na nakita niya si Mang Ador sa karenderya o ang mga ngiti nito at ang mga salitang salamat, iha. Pagpasok niya, nakita niya ang matanda sa veranda. Nakatingin sa malawak na taniman, naka-wheelchair pa rin ito. Ngunit halata na ang panghihina. Manong mahina niyang sabi. Dahan-dahang lumingon si Mang Ador nang makita siya. Tila nabuhay ang sigla ng kanyang mga mata. Elaine bulong nito habang pilit nang ngumiti. Alam kong darating ka. Lumapit siya at agad hinawakan ang kamay ng matanda. Bakit po hindi niyo sinabi sa akin? Hindi ko gustong mag-alala ka. Ayoko maging pabiga. Gusto kong maalala mo ako bilang taong nakatulong sa'yo. Hindi bilang pasyente. Tumulo ang luha ni Elaine. Hindi po kayo pabigat, Manong. Kayo po ang dahilan kung bakit ako tumindig. Kung bakit may direksyon ang buhay ko. Ngumiti si Mang Ador mahina. Elaine, minsan iniisip ko kung hindi ako nawalan ng lahat nun. Baka hindi kita nakilala? At kung hindi kita nakilala, baka hindi ko natututunang maging totoo ulit sa sarili ko. Hindi ako billionaire dahil sa pera ko. Billionaire ako dahil may nakilala akong tulad mo. Napahigpit ang kapit ni Elaine sa kamay niya. Manong, gagaling pa po kayo. Gagawin ko ang lahat para mapagamot kayo. Ngumiti lang si Mang Ador sa kamarahang umiling. Huwag mo nang sayangin ang luha mo, iha. Ang mahalaga, natupad ko na ang pangarap kong makita kang matagumpay. Ngayon, gusto ko lang magkahinga habang nakikita kang masaya. Lumipas ang mga araw, hindi umalis si Elaine sa tabi ng matanda. Araw-araw, siya mismo ang nagluluto ng tinola. Ang paborito nilang dalawa. Pinapakain niya si Mang Ador ng kaunti kahit mahina na itong kumain. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng mga bituin, biglang nagsalita ang matanda. Elaine, may isa pa akong hiling. Ano po yon, Manong? Gusto kong kapag wala na ako, ipagkatuloy mo ang ginagawa natin. Yung karenderya, gawin mo pa itong mas malaki. Pero siguraduhin mong sa bawat branch, may libreng pagkain para sa mga walang-wala. Yun ang tunay na yaman. Pangako, Manong, hindi ko po bibigin yan. Umango si Mang Ador sa kadahan-dahang ipinikit ang mga mata. Salamat, iha, sa huling pagkakataon. Salamat sa kabutihan mo at sa katahimikan ng gabing iyon. Narinig ni Elaine ang huling hinga ng taong naging inspirasyon niya. Niyakap niya si Mang Ador ng mahigpit. Humahagulgol habang bumubuhos ang ulan sa labas. Parang pati langit ay nakikiramay. Lumipas ang mga linggo. Inilibing si Mang Ador sa isang maliit na lupain malapit sa taniman ng kape. Sa lapidan nakasulat,
Ador del Rosario, billionaire ng kabutihan. Sa tabi nito, itinanim ni Elaine ang isang punong mangga. Sabi niya, "Kapag namunga ito, ibibigay ko sa mga batang nagugutom para patuloy kang mabuhay sa kabutihan." Pagbalik niya sa Maynila, iba na ang determinasyon niya. Hindi na lang siya basta negosyante. Isa na siyang tagapagdala ng aral ni Mang Ador. Binago niya ang pangalan ng kumpanya nila. Mula tinola ni Lolas, naging tinola ni Ador. Sa bawat branch, may nakalagay na karatulang ginto. Ang kabutihan ay hindi kailangang ipagyabang. Ibigay mo lang at babalik ito sa paraang hindi mo inaasahan. 1 taon ang lumipas, habang abala si Elaine sa bagong branch sa Cebu. Nilapitan siya ng isang reporter. "Ma'am Elaine, totoo po bang may billionaire na tumulong sa inyo noon?" Ngumiti siya. "Totoo. Pero hindi siya billionaire dahil sa pera. Billionaire siya sa puso." Tiningnan siya ng reporter. Ilan nagulat sa sagot. "Pwede niyo po bang ikwento kung paano kayo nagkakilala?" Ngumiti si Elaine saka tumingin sa malayo. Tila bumabalik sa alaala. Isang araw, pumasok sa kahinderya namin ang isang matandang lumpo. Wala siyang pera pero gutom siya. Pinakain ko siya. Hindi ko alam na ang binigyan ko ng tinola ay isang tao na magbabago ng buhay ko. Tahimik ang lahat sa paligid. Marami ang napaluha sa kwento niya. Ang video ng interview ay kumalat sa social media. Libo-libong tao ang nagkomento. May mga nagsabing na-inspire sila. May mga nagsabing gusto rin nilang tumulong sa iba kahit maliit lang. At doon nagsimula ang kilusang tinawag ng mga netizen na #Ador Challenge. Isang simpleng panawagan na tumulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Makalipas ang ilang buwan. Isang gabi, habang nakaupo si Elaine sa veranda ng kanyang bahay, bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Tila may humaplos sa balikat niya. Tumingin siya sa langit at ngumiti. "Manong, bulong niya. Ingnan niyo po ang kabutihan niyo, hindi na lang po sa akin. Buong bansa na po ang natutulungan. At sa kalangitan, may isang bituin na mas maliwanag kaysa sa iba." Parang ngumiti. Ngumiti rin si Elaine sa katahimik na nagsabi, "Salamat po, billionaire ng kabutihan." Mula noon, taon-taon, tuwing kaarawan ni Mang Ador, nagluluto si Ella ng libre para sa lahat ng pulubi sa syudad. Tinatawag nila itong araw ng kabutihan. Walang mayaman, walang mahirap, lahat pantay-pantay sa mesa. At sa bawat taong kumakain ng libreng tinola, palaging naririnig ang parehong kwento. May white dress noon na nagpakain sa isang pulubi. At dahil sa kabutihang yon, nagbago ang buhay nilang paeho. Ganito umiikot ang kabutihan. Isang mangkok lang ng tinola, pero libu-libong puso ang napakain. At sa bawat taong nakarinig ng kwentong iyon, muling nabubuhay ang aral ni Mang Ador. Ang yaman, mawawala pero ang kabutihan mananatili magpakailanman. Ilang taon na ang lumipas mula nang pumanaw si Mang Ador. Ngunit para kay Elaine, kahapon lang ang lahat. Sa bawat umaga bago siya pumasok sa opisina, dumaraan muna siya sa isang maliit na hardin sa tabi ng building nila. Doon niya itinanim ang binhi ng punong mangga mula sa bahay ni Mang Ador. At ngayon malaki na ito. May mga bunga na. Minsan, habang nakatayo siya roon, may batang lumapit. Mga 7 kaunggulang at nakangiting nagtanong, "Totoo po bang dito nakatira yung billionaire na pulubi?" Ngumiti si Elaine. "Hindi siya nakatira dito. Pero nandito siya sa puso naming lahat." At sabay silang tumingin sa langi, mula nang maatag ni Elaine ang tinola ni Ador Foundation. Hindi na ito basta negosyo. Ito na ang naging simbolo ng pag-asa at kabutihan sa buong bansa. Sa bawat branch ng kahenderya, may libreng pagkain tuwing gabi para sa mga walang makain. Walang kailangang magkakita ng ayik. Walang kailangang magpaliwanag. Basta gutom ka, pakakainin ka.
Maraming tao ang nagtanong sa kanya, "Hindi ka ba nalulugi sa ginagawa mo?" Ngumiti lang si Eloine at sinasabi, "Ang kabutihan, kahit kailan, hindi nalulugi. Bumabalik yan sa ibang paraan." Isang araw, habang abala siya sa pagbubukas ng bagong branch sa Davao, biglang lumapit sa kanya ang isang lalaking nakabusnesi, may dalang maleta at may kasamang 2 sekretarya. "Miss Elaine Del Rosario?" tanong ng lalaki. "Opo, ako po yun. May maitutulong po ba ako? I'm Attorney Santos. Ako po ang tagapamahala ng mga natitirang ari. Ari ni Mr. Ador Del Rosario." Napatigil si Ella, ari-arian ni Manong. "Opo. Ayon sa huling testamento niya, may ipinasa po siyang mga dokumento sa inyo. Pero may kondisyon." Kinabahan si Elaine. "Anong kondisyon po yun?" Kinuha ng abogado ang isang sobre, kulay puti at ibinigay sa kanya. "Basahin niyo po." Nang buksan ni Elaine ang sobre, naroon ang isang sulat na pamilyar ang sulat kamay. Nang mabasa niya ang unang linya, bumilis ang tibok ng puso niya. "Mahal kong iha, kung binabasa mo ito, siguro ay nasa piling ko na si lolo mo sa langi. Pero huwag kang malungkot. Gusto ko lang ipaalam sao na may iniwan akong maliit na proyekto para sa atin." Napangiti si Elaine habang umiyak. Sa ilalim ng lumang bahay sa Tagaytay, may isang silid na hindi mo pa nabubuksan. Nandoon ang lahat ng plano ko noon, ang mga disenyo ng karenderya, ang mga pala ng mga taong tinulungan ko, at higit sa lahat ang kwento ng kabutihan na gusto kong ipagpatuloy mo. Gamitin mo yan para ipagpatuloy ang pangarap nating walang magugutom. At sa huling linya nakasulat, "Hindi ko kailanman itinuring na utang ang ginawa mo para sa akin. Ang totoo, ako ang may utang sa'yo. Salamat sa pagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na yaman." Lumuhod si Elaine habang pinipigilan ang hikibi. Niyakap niya ang sobre, na parang isang alaala ng ama. Kinabukasan, bumalik siya sa Tagaytay. Habang binubuksan ang lumang bahay ni Mang Ador, naamoy pa rin niya ang halimuyak ng kape at ang mga alaala ng nakaraan. Sa ilalim ng hagdan, nakita niya ang lumang pinto na may kandado. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang silid na puno ng kahon at lumang papel. May nakasabit sa dingding na lumang karatula na nakasulat, "Project, Pusong Busog, Feeding Hope, Not Just Stomate." Napahawak si Elaine sa bibig. Manong ginagawa niyo na pala ito noon pa. Habang pinubuklat niya ang mga dokumento, napansin niyang may listahan ng mga pangalan, mga bata, matatanda, pulubi at mga pamilyang natulungan ni Mang Ador sa loob ng maraming taon. Sa tabi ng bawat pangalan, may mikaleng mensahe, "Kumain ng buso, huwag mawala ng pag-asa." Habang binabasa niya ang mga iyon, umulo ang luha niya. "Hindi lang pala ako ang tinulungan mo, Manong. Ang dami pala namin." Lumipas ang mga buwan at gamit ang mga plano ni Mang Ador, itinayo ni Elaine ang Project Pusong Busog Center. Isang malaking lugar kung saan pwedeng kumain ang mga mahihirap ng libre. May kasamang libreng job training at scholarship program. Noong araw ng pagbubukas, libo-libong kao ang pumunta. May mga bata, matatanda, estudyante, at kahit mga dating pulubi. Habang pinutol ni Elaine ang ribbon, sinabi niya sa mikropono, "Ang lugar na ito ay hindi tungkol sa akin. Hindi rin ito tungkol kay Mang Ador lang. Ito ay tungkol sa ating lahat na sa kabila ng kahirapan. Kaya nating magbigay. Dahil minsan, isang mangkok lang ng kinula ang magpapainit sa puso ng isang mundo na malamig na." Tumunog ang palakpakan. May mga umiiyak, may mga nakangiti, at sa gitna ng mga tao may isang matandang lalaki na naka-wheelchair. Hawak-hawak ang maliit na larawan ni Mang Ador. Nilapitan ni Elaine, ngumiti siya at sabay silang nagdasal. Ilang buwan pa ang lumipas at naging viral sa social media ang proyekto ni Elaine. Ang #Ador Challenge ay umabot na sa ibang bansa.
Maraming Abel at negosyante ang nagpadala ng tulong at bawat isa ay may kasamang mensahe. Para kay Mang Ador, sa telebisyon, in-interview si Elaine ng isang sikat na news anchor. Miss Elaine, ang kabutihan nyo ay nagpalaganap ng inspirasyon sa buong Pilipinas. Kung mabibigyan kayo ng pagkakataon na kausapin ulit si Mang Ador, ano po ang sasabihin nyo sa kanya ngayon? Ngumiti si Elaine habang pinipigilan ang luha. Sasabihin ko lang po sa kanya, Manong, nagawa na po natin. Natupad na po ang pangarap nyo at salamat dahil tinuruan nyo akong magmahal ng walang sukatan. Pahimik ang studio at kahit angor ay napaluha. Isang gabi habang naglalakad si Elaine sa harap ng foundation, nakita niya ang isang mandang babae na payat at maungis. Lumapit siya at tinanong, Lola, kumain na po ba kayo? Umiling ang matanda. Hindi pa, hiya. Wala kasi akong pay. Ngumiti si Elaine. Hindi niyo po kailangan ng pera dito. Halina, kain tayo. Pinauko niya ang matanda sa loob at binigyan ng mainit na tinola. Habang kumakain ito, napatingin si Elaine sa paligid, sa mga bata, sa mga pamilyang nagkakatuwaan, sa mga voluntaryong abala sa paglilingkod. At doon niya napagtanto na natupad na talaga ang hiling ni Mang Ador. Biglang napatingin siya sa pinto, sa may labas. Tila may nakatayo, isang aninong pamilyar, matangkad, nakaupo sa wheelchair, at nakangiting na kamasid sa kanya. Napasinghap si Elaine, Manong. Ngunit nang kumurap siya, nawala na ang anino. Naiwan lang ang malamig na simoy ng hangin at ang pamilyar na amoy ng kape. Ngumitiyo siya at tahimik na bumulong. Alam kong nandyan ka lang. Salamat po. Mula noon, tuwing gabi, naupo siya sa tabi ng puno ng mangga at nag-aalay ng kandila. Dala niya lagi ang lumang larawan ni Mang Ador. Isang larawan nila noong unang araw na nagkita sila. Isang batang lalaki. Ang lumap tinanong, Etienne, bakit po lagi kayong nag-aalay diyan? Ngumiti siya. Para sa isang taong nagturo sa akin kung paano maging mayaman kahit wala kang pera. Paano po maging mayaman kahit mahirap? Tanong ng bata. Ngumiti si Elaine at hinaplos ang ulo nito. Simple lang, tumulong ka sa kapwa mo at huwag kang magbilang ng sukli. Dumating ang anibersaryo ng pagkamatay ni Mang Ador. Buong bayan ay nagtipon-tipon sa harap ng foundation. May libreng pagkain, may banda, may mga batang sumasayaw. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Elaine. Shoot ang simpleng puting damit, hawak ang mikropono. Ngayong araw, panimula niya, hindi tayo nagluluksa. Nagsasaya tayo dahil ipinanganak muli ang kabutihan. Sabay-sabay na nagpalipad ng puting lobo ang mga tao, at sa bawat lobo nakasula, Salamat Mang Ador! Ang mga lobo'y sabay-sabay na lumipad patungong kalangitan, at sa pag-angat nito, ilang may sumalubong na liwanag mula sa buwan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elaine ang katahimikan, ang kapayapaan, at ang presensya ng taong minahal niya bilang isang ama. Makalipas ang ilang taon, isang batang babae naman ang nakilala ni Elaine. Si Maya, isang ulilang nagtatrabaho bilang tagalinis sa foundation. Naalala niya si Elaine nung bata pa siya. Isang gabi, pinauko niya si Maya at binigyan ng pagkain. Alam mo ba, Maya? Dati ako rin ay white lang na nagbigay ng tinola sa isang matandang pulubi. Hindi ko alam billionaire pala siya. Nangiti ang bata. Wow, parang fairy tale. 8. Ngumiti si Ella. Pero totoo yan. Kaya tandaan mo, kahit maliit ang kaya mong gawin, kapag ginawa mo ng may puso, kaya niyang baguhin ang mundo. Habang kumakain si Maya, tumingin si Elaine sa langi. At sa kanyang isip, narinig niya ang pamilyar na tinik. Tuloy mo lang iha. Ang kabutihan, huwag mong itigil. At sa katahimikan ng gabi, ngumiti siya habang pinapanood ang batang kumakain ng busog na buso. Dahil alam niyang sa bawat mangkok ng tinola na ipinamimigay niya,
Isang panibagong kwento ng kabutihan na naman ang nabubuo. At doon nagtapos ang kwento ng Whites na pinakain ang isang pulubi. At sa kabutihang iyon, natuklasan niya ang pinakamayamang yaman sa mundo, ang puso, na marunong magmahal ng totoo. M.